And as we begin this service today, can we just ponder on this verse from Psalms 107 verse 1? Ang sabi doon, praise God for He is good. Thank God for He is good. Amen? Kaya pwede bang tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, I thank God for your life. Amen? Ngayon kung mother yung katabi mo, mas lalo kang maging mapasalamat. Amen? Come on, I thank God for your life, lalo na kung mother mo yan. Batiin mo naman ng Happy Mother's Day. Amen? Amen. Come on, in line with that, we're going to thank God. We're going to give Him the highest praise. So come on, let's just clap our hands up to Him. Hallelujah! We're gonna shout this out to our God. Once in a place to hide His waves.
Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank. Yes, Jesus, oh, I thank you, God. Oh, we thank you, Lord God. Come on, let's give our hands up.
again to our King, because Jesus is alive in this place. Come on, the best clap of praise that we can give to our God. We honor you, Jesus. We're so grateful. We're so thankful, Panginoon, for your presence in this place, for the joy in the house of the Lord today. Oh Lord God, we just thank you. We thank you for this opportunity to just praise you, to honor you, our Lord, our Savior. Can I invite every hands just be lifted high to heaven as our sign of our gratitude to our God? Come on, let's just raise up our hands and just begin to say, Lord, thank you. Thank you, Lord God, for this time, for this moment that I am here, that we are here, God, to honor you and to lift up your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. Come on, let's worship the Lord in this place. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, let's begin to speak to our soul. Come on. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
continue singing, I just want us all to remember the goodness of God. Amen. The greatness of our Lord. Amen. And as we're worshiping today, I want us to just give Him honor for His goodness, for His kindness in our lives. Amen. For He is good. Amen. God is good. And I want us all to raise up our hands. Come on, church. Because it's His breath in our lungs. Amen. He's the reason why we are here. And we just give Him our best today. Our whole voice. Let's not be afraid. Let's not fear to worship God today. Let's not be afraid to bring out our voices to worship the Lord. Amen. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. I'm gonna raise your voices. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Come on again. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to holy and great are you, Lord. Come on, let's declare it. Sing, great are you, Lord. We sing, great are you, Lord. Are you, Lord? Oh, great are you. We sing, great are you, Lord. We sing, great, come on. We sing, great are you, Lord. Oh, Jesus, you are great. Oh, Jesus, you are great. Come on, give Him the honor, all praises, all thanksgiving. Come on, everyone, shout. Great are you, Lord. Great are you, Jesus. Great are you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Great are you. Great are you, Father. It's your breath in our lungs. That is why we can sing. That is why we are here worshiping today. Thank you, Lord, for that breath of life. Thank you, Jesus. Let's just remain in the presence of the Lord as the leaders will come and pray for us. Come on, just remain in the atmosphere of worship. Just feel the presence of God.
us all stand again. Sorry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Let us bow our heads. Lord, I apply the blood of Jesus to everyone, Panginoon, na nandito who has come, Panginoon, with a heart, Panginoon, na longing for you, who wants to find peace with you, within you, O Lord God, the comfort, Panginoon, na hinahanap nila in your answered prayer for everyone, O Lord God. Right now, Panginoon, bumuhos sa iyong banal na presensya sa lugar na ito, O God, and even on the people on live stream. Nanawa, O Lord, na buksan mo ang aming puso sa mensahe mo today. Mapunuan kami ng iyong mahal, magandang salita, Panginoon. Precious words will fill our hearts to complete our day and to guide us in our walk with you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayo. Magandang tanghali po sa lahat. Okay, Happy Mother's Day! Pwede ko pahinahin konti ilaw yung mata ko. Thank you. So, talagang nabe-bless naman ako kasi ako naman. Di ba? Ako naman. Sa tinigal-tagal medyo. Ako naman. Babawi kami mga mamis, oh. Di ba? Tsaka na lang kayo mga daddies, ha? Okay, so, as usual, of course, obvious naman, ang sermon natin today is for mothers. Mother's Day sermon, oh, di ba? Oh, pero ang ganda ng, nung nag-aano ako, pinagpipray ko tong word na to, kung paano, pero talagang binigay sa akin ni Lord ko ang isa sa magandang example na binigay sa akin ni Lord as a mother, yung buhay ni Hannah. Though I've preached this before, pero yung bilang ina niya, na ang daming angle, ang ganda. Kaya sabi ko, Lord, ito yung mensahe mo, alam ko na talagang tatalima sa aming lahat. Nakita ko yung word na biglang sabi sa akin, hindi lang naman sa mami ito dapat, kahit din sa mga anak. Sabi mo sa katabi mo, pag ikaw ay anak, actually lahat tayo ay anak, di ba? Yung mga kabataan dito, ayan, para sa atin ito, kamo. Ay, hindi sumasagot. Sige na nga, kayo na. Kaya ang title ko today is A Mother's Love for Every Child, Held by One Unshaken God. Diba? Okay, so Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at to everyone na nanonood on live stream. Mami ka, mama, nanay, nay, ano pa bang tawag? Kahit ikaw ay lola at tinatawag kang mama ng iyong apo dahil ikaw na ang nagpalaki, Happy Mother's Day po. Kung ikaw man ay tita at tawag sa'yo ng iyong pamangkin ay mama na rin, Happy Mother's Day. Lalo naman sa atin na talagang mamis, na mga mamis, di ba? So, I want this message to be different. No, hindi lang sa mga, sabi ko nga kanina, hindi lang para sa mga mamis. Kasi usually, kadalasan pag Mother's Day, ang mga sermon, yun talagang binibigyan ka ng kapurihan. Di ba? Yung mga mamis, ang gagaling ninyo, yung mga ganong papuri. Tapos minsan mga nanay, kulang pa yung mga ginagawa nyo. Ganon. Pero this time, kasama, hindi lang mamis nga, kasama na kayong mga kabataan. Katabi mo kung ikaw ay kabataan, kasama mo ang mami mo, or wala man ang mami mo, may mami ka, huwag na natin tanongin, wala. Siyempre, hindi mo pwede, wala tayong mami. Diba? Ayan. Bakit? Bakit kailangan kong kausapin din yung mga anak natin? Because sometimes, yung mga batang ito, nakikita lang po nila, para naman tayo dumaan din sa kabataan. Nung panahon na tayo yung mga kabataan, nakikita lang natin yung mga outside itsura ng ating mga nanay na ang saya-saya. Pagkagising sa umaga, aahinan ka ng pagkain, pero hindi mo alam. Nung nag-iisa siya sa kwarto niya, umiiyak siya. Amen. Ang lungkot-lungkot niya. Nakikita ninyo na araw-araw galit siya. Pero hindi niyo nakikita ang pagod niya. Tama? Sumagot ng amen yung mga mami. Siyempre, tayo, amen. Ganon. Pero kayo mga anak, ouch. Ganon. Nakikita na ninyo na wala, kumbaga pagka-importante okasyon, lalo na po yung mga nag-OFW o kaya nag-work outside Baguio
O kaya yung mga malayo. Yung nakikita natin sila pag yung nakikita natin na wala siya sa ilang importanteng okasyon ng buhay natin kasi meron siyang trabaho. No? Pero hindi natin nakikita yung pag-iyak niya na namimiss ka naman niya. Kaya ako nagpakalayo-layo, anak. Alam ko may mga ex-OFW dito na talagang lumayo para sa kapakanan ng mga anak. Makatapos man lang sila, merong parating pagkain sa araw-araw. O kaya yung mami na nagwo-work ng 12 hours a day, yung iba yung nag-aalaga ng ibang anak. No? Kaya yung bata ang feeling niya, bakit yun? Inaalagaan niya, ako. Yung gano'n, di ba? Kami kaya dito, wala kaming mama. Pero hindi natin nakikita yung iyak niya habang nagtatrabaho siya na nando doon malayo. Tapos minsan, kadalasan mga kabataan, eto pa, dahil lang mga kabataan ngayon, mas marunong mag-Ingles. O, di ba? Nakikita natin, o kaya mas marunong sa technology. Ano sinasabi nila? Naman, ang kulit mo, hindi mo ba alam? Ba't pindot ka ng pindot dyan? Parang yung nanay ko, post ba naman dun sa ano? Parang di ako nakatawag. Ay, tawagan mo si Ma. Kasi nag-my day siya. Yung mga gano'n. Tapos pinapagalitan pa natin sila, tinatawanan natin, naiinis tayo sa mga mistakes nila. Pero we just don't know na paggagabi, naggising sila, tayo tulog, ang sarap nating maghilik. Pero sila iniisip na, may pagkukulang pa ba ako? Ay, dramatic yata ako today. Iiyak yata. Nauna na akong iyak. Ayan. Hindi tama to. Okay, nasasaktan ko ba ang mga anak ko? Sapat pa ba ako? O di ba? Mga ganun. Nagkukulang ba ako? Am I ruining their lives? Kinahihiya ba niya ako dahil hindi ako marunong mag-Ingles? Yung bang, parang di ba? Ang hirap. Ang mga mamis, alam niyo po mga kabataan, ang dami naming binibitbit na hindi ninyo alam. Darating din soon. Ay, naiiyak na nga ako ba? Hindi tama this one. I wish, sabi niya sa sarili niya, I wish I could give more. Pag nakikita natin na yung mga anak natin na parang nag-abot ka na nga, pero walang saya yung mukha. Parang hindi nila gusto. Ang gusto niya on cloud, binili mo siya in cloud, di ba? Gusto mo ng iPhone, binili mo siya iPhone. Di ba? Yung mga ganon. I wish I was wiser. Na minsan kasi sinisisi natin yung mama niya, bakit kasi hindi ka nag-aral? Bakit kasi hindi ka nag-abroad? Bakit kasi hirap tayo? Yung mga ganon, no? Pero wala na po dito niya na. Wala nang ganyang kabataan. Tapos minsan sinasabi din nila, I wish I had more time with my children. Kaya lang, di ba, minsan ang sitwasyon, kailangan you have to go away. O kaya you have to be busy at work and then yung mga anak mo, sila na natututo magluto, mag-alaga ng mga ading nila. Diba? Kasi you have to be away. Maging na-matured bigla ang mga anak. Okay, I wish I had fewer mistakes. Ito yung mga mommies na nanganak ng maaga, nagkaanak ng maaga, nakapili ng mapapangasawa na hindi sila compatible. Diba? Yung mga fewer mistakes. Yan yung mga... But today, sabi nga niya, God wants every mommies to know or mothers to know that you are seen. Every tears na meron tayo, mga mommies, nakikita yan ni Lord. Hindi yan na itatago sa Kanya. Maaari tayo nakangiti sa harapan ng hapagkainan sa mga anak natin, pero si Lord nakikita lahat yan. Naririnig niya ang iyak mo. Kada pagsara ng pinto sa banyo, yung kada iyak mo sa bawat anak mo, di ba? Hindi mo na alam kung paano ka na umiyak. At saka sabi ni Lord, you are loved by God. Amen. At saka alam niyo yung mga anak natin, kaya tama man ang panahon yan, pinlano yan o hindi, ang sabi ni Lord, every child that you carry in your heart is held securely by the hands of God. Kaya ang title ko today, tamo, nagdrama na ako nauna, is held by one unshaken God. Amen. A mother's love for every child is held by one unshaken God.
Kaya ito yung in 1 Samuel, ang text po natin today, scripture natin, is found in in 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 28. So hindi ko na po babasahin yan, ano na lang nako, magsa-summarize konti. So dito, syempre, alam naman natin, si Elkanah has 2 wives. Alam na natin yung isang name, si Phinehina, at saka yung isa si Hannah. Si Hannah, whom she loves more, but God has closed her womb. No, hindi siya makapag-anak. Tapos so doon kasi sa time na yon, pag ikaw ay barren, parang cursed ka, kawawa ka talaga. Kasi doon, ganun ang kultura nila. So sa Phinehina naman, yung pangalawang wife, or yung wife, wala namang problema. Pareho namang anak ng anak. Meron siyang anak. Kaya lang, ang mali sa kanya, she always provokes Hannah. Parati niyang kinukot siya. So dito, ang ating main character na si Hannah, at saka si Elkanah, along with the second wife and the children, yearly, meron po silang panahon para mag-travel to Shiloh, mag-worship po sila doon. Okay, every time that they travel, ang nangyayari is, syempre pag kaharap sila, kakain sila sa pagkainan, nagkukwentuhan. Si Hannah, syempre nakikita niya yung husband niya, syempre kinakausap yung mga anak niya, kay Phinehina. Siya, yung heart niya na parang masakit ng nararamdaman niya kasi may kulang, pagkukulang sa kanya. So, but her heart was always downhearted, kumbaga, crying and would not eat. Ganon na eksena lagi sa kanya. Yung kumakain man siya, pero hindi niya nalalasahan siguro, no? Kaya sabi niya ganyan, napansin siya ng husband niya. Sabi niya, nagtatanong sa kanya, na bakit di pa ba ako higit sa 10 anak? Yung kumbaga parang kulang pa ba? Sabi ni Elkanah sa kanya. Kasi si Elkanah, mas mahal niya itong si Hannah kumpara doon kay Phinehina. So one time when we're there eating, ang ginawa ni Hannah, pumunta siya sa temple after eating, tumayo siya, nagpunta siya sa temple, nagpray siya doon. He seek the Lord. In her anguish, she prayed for a son. And nung nagpray siya ng son, she made a vow to the Lord na to give him back after na pagkapanganak sa kanya, pag lumaki na kaya ng hindi magdudu, bibigay na daw niya kay Lord, ibabalik niya kay God, and to serve the Lord all the days of his life. And nandun pala yung priest, si Eli. Okay? Si priest Eli, nakikita niya, ba't ito, ganyan, parang lasing. Kaya ang sabi sa kanya, sabi niya ganyan, tigilan mo na pag-inom mo ng wine, aga-aga. Hindi po, sabi niya ganyan. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Sabi yan in Samuel chapter 1, verses 15. Tapos sabi niya, do not take your servant for a wicked woman. Sabi niya ganun, I have been praying here out of my great anguish and grief. Sabi ni Eli, o nga no, kahit pastor o priest, nagkakamali rin. Okay? So, hindi kami perfect. Wala perfect. Sabi niya dito, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, may your servant find favor in your eyes. Sabi naman niya. Then she went away and ate something, and her face was no longer downcast. Tapos, early the next morning, gising na naman ulit sila, nag-worship ulit sila. Then that's the last day, they went back to their home na at Ramah. Then Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. Makikita yan in 16 to 19. At the-jump na ako, tas meron 27 to 28, ang sabi dito, I prayed for that child. So ni Hannah got pregnant. Amen. Answered prayer na siya. Okay? So in 27 to 28, I prayed for this child, and the Lord has granted me of what I asked of him. So now I give him back to the Lord because Hannah made a vow, right? So naalala niya, ibibigay ko ito pabalik sa Panginoon for his whole life. He will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. Ayan. Praise God. In the story, we see and read na Hannah is a woman who longed for a child. Okay? Pero yung heart niya crushed by pain.
Bakit? Ito naman kasi si Finaina. Di ba? Lagi siyang kinukutsa, pinoprovoke siya, ini-irritate siya. Tapos siya yung mother who refused to stop praying. Naalala niyo yun? Kasi sabi nga, di ba, pwede naman na siya na every year kasi nangyayari yon. Pero siya hindi siya nag-stop mag-pray. Kahit na yearly, wala nangyayari, but this time. Pero sa kanya, hindi siya nag-stop mag-pray. Amen? And a God, eto na, pasok na si Lord. And a God who never forgot her tears. Kasi at the end, di ba, binigyan siya ng anak. The Lord remembers her. Di ba? So the story reminds us that every child matters to God. So no matter saan galing yung child, saan galing. Hindi, paano? Either planned ba siya or unexpected. Even kasi minsan sa mag-asawa na, bigla parang, ay, buntis pala ako. Yung mga ganun, di ba? So, unexpected yon. Obedient ba yung anak mo o rebellious? Tignan nyo nga. Okay. Huwag nyo na tignan yung anak nyo, baka magalit. Kasi kumakain pa naman si Charles. Sige, hi, Charles. Or, maaari yung successful ba yan? Or struggling siya sa life niya? Or near ba siya? Or malayo siya kay Lord? Pero sabi dito, ang nanay, kahit na ano pa yung anak niya, mahal na mahal pa rin niya yan. Di po ba, mga mamis? O, kaya kayong mga anak, huwag kayong abuso. Kaya nga, di ba? Dalawa ngayon. O, umilag na lang kayo pag hindi kayo yon. At tandaan, hawak pa rin ni Lord ang ating mga anak. Amen. Kaya may point number 1 na ako. Mabilis kasi I have another ano dito. May part 1, part 2. De, joke. Okay, point number 1. A mother's love often carries hidden pain. Totoo ba yon mga mamis? Totoo. Diba? Hidden pain. Andi dito yan, makikita yan sa 1 Samuel 1 verses 6 to 7. Kasi dito nga, di ba, Hannah was deeply wounded. Every year, she carries disappointment sa buhay niya. Ayan, every year, she carries shame. Kasi yearly, pumupunta sila para magsamba eh. Pero wala nangyayari. Kaya disappointed na siya, wounded na yung heart niya. Kasi every time na ginagawa naman ni Finaina, tinukutsa siya. Tapos syempre, punta kayo sa dapapa niyo. O kiss kayo sa kanya, maglaro kayo. Nakakairita, di ba? Lalo siyang sinusundot. And every year, she carries unanswered prayers. And what made it worse, more worse, is, di ba, someone was always reminding Hannah of what she lacks. No? Masakit din yun sa atin minsan, di ba? Yung pagka hindi ka sapat. Amen. And then, napanood ko lang yata yung movie na yon. Wala dito. Sapat ba tayo lahat? May mga, ano pala to, no? Okay, pero mga kapatid, alam niyo po ba, that pain comes heavier when somebody keeps touching the wound. Totoo yun, di ba? Ba't di ka pa nagkakaanak? Sabi siguro sa kanya, bakit nagpe-pray ka pa? Umaasa ka pa. Sigurado ginaganyan siya. Alam mo naman yung mga lahi na mga ganito, magaganda. Tapos talagang kahit na ilan na ang anak nilang sexy pa. Yung parating pagkukutsa, sa atin din, di ba? Pagka yung meron ka ng lackness, lagi pa pinapaalala sa'yo, masakit yon. Amen? And sa atin, marami pa rin tayong mga mamis dito na nauunawaan natin yung pain na yon kasi pinagdaanan din natin yon. Amen? Pero alam niyo yung mga mamis, some mamis smiles pa rin in public. Pero pagka sa private nila, nagbe-breakdown yung mga yan. Nagbe-breakdown, umiiyak. Diba? Kasi nararamdaman nila minsan yung mga financial pressure. Hindi na lang ngayon ang daddy o ang papa ang nagbibitbit ng financial pressure ng family. Kasama na rin si mama, si nanay, si inay. Diba? Tapos emotional exhaustion. Yun talagang parang pagod na pagod ka na, hindi ka pa na-appreciate. Diba? Pinibigay ko ng lahat, di pa ba sapat? Yung mga ganon. So ano pa? Tapos yung fear for their children. Amen. Sino po ba dito ang mommy
na hindi ka nag-aalala sa anak mo? Wala. Alam nyo mga anak, kaming lahat ng mga mamis, nag-aalala kami sa inyo. Amen. Kaya mapalad kayo, mababait kami. Hindi, may mga mamis tayo. Tapos yung disappointment, bit-bit niya yan. Meron din silang silent depression, hindi natin alam. Nakangiti kasi siya lagi eh. Pag tinawag mo, ma, yung damit kong pinlansa mo, oo, nandito na. Hindi mo alam, nagrarayuman na siya. Diba? Yung gano'n. Ma, di ba sabi ko na meron kaming party, kailangan ko ng bagong shoes. Ay, si mama mo single parent. Oo na. Yun na lang yung kaipon-ipon niya, iaabot pa niya sa'yo. Oh. Nagkakaroon siya ng depression din na hindi niya mabigay ang lahat. At na meron siya mga panalangin that nobody hears, only God. Alam mo, minsan ang mga mamis natin, pagod na rin silang maging strong. No? Pagod na rin silang maging strong for their children. Pagod na rin silang maging strong for their husbands. Huwag yun ang tignan ng asawa nyo. Baka magkagulo. Joke lang. Buti na lang, hindi ko makita si pastor doon. Dejo! Ay, mabait siya. Ako lang ang hindi. Mabait na ako. And being strong for everybody. Kasi minsan si mama mo, siya yung takbuhan ng lahat sa buong pamilya. Diba? Takbuhan ng lahat sa trabaho kasi mas masipag siya. Diba? Kaya despite like Hannah, may dinadaanan man siyang pain, still, sabi nga ng Bible, Hannah still went to the house of the Lord. Amen. She still worshiped, she still believed, she still came before the Lord. Amen. Yun ang magandang example sa buhay ni Hannah. Because that is faith. Yun yung faith. Because faith is not pretending you are okay. Mga mamis, kaya huwag nating bibitawan ng ating mga pananampalataya. Amen. Kaya parati ko nga sinasabi na hindi, porket wala yung mga anak mo, iba yung nangyayari sa bahay, huwag tayong titigil. Kasi pag tayo mismo, mga mamis, tumigil tayo, papaano pa yung mga anak natin? Sino pang mananalangin para sa kanila? Amen. Kaya faith is coming to God even when you are not okay. Hindi yung sama ng pakiramdam ko, hindi. Wala na nangyayari. Yung mga anak ko, ganito, titigil ka pa? Eh, sino nang mananalangin? Amen? Mga anak, naririnig nyo ba to? Ganyan katatag ang mga mamis ninyo. Mga mamis na nandito. Kaya mapalad kayo. Palakpakan nga natin yung mga mamis ng mga ating mga kabataan na dinadala nila dito, or mga mamis. Ayan. Sabi nga, in Psalms 30, chapter 30, verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Hindi sinabi na pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka naiiyak. Hindi Sinabi niya, weeping may stay in the night. Hanggang gabi lang. Konti lang. Kasi pag ibinigay mo na kay Lord yan, may expiration date na yan. Amen. Totoo naman yun, di ba? Oo, kami mga mamis, mas madrama kami kung tutuusin. Magkukwentuhan lang kami mga mamis, pero may nag-iiyakan ka na. Kaming ganyan, di ba? Kahapon, muntik na kami mag-iyakan ni Tita Joy. Ibababa lang niya ako sa sasakyan. Haba na, 30 minutes yata kami. Parang kami nagde-date sa loob ng car. Tapos mamaya iiyak, gusto mo na umiyak. Diba? Pero sabi nga, weeping may stay for the night, but pain, sabi nga niya, has an expiration date in the hands of God. Amen. So, ibig sabihin, a mother's love talaga is continuous even through the pain. Tignan nyo nga yung mga mamis ninyo, yung mga nandito ang kanilang mga mamis. Pag uwi ninyo, mga kabataan, tignan mo nga mabuti ang nanay mo. Tignan mo siyang mabuti, wag mo siyang dinadaan-daanan lang. Yung ngiti sa mata niya, akala mo nakangiti lang yan, pero may pain yan. Binibit-bit niya yan, pero pagka nakaharap ka, gusto niya nakasmile siya sa'yo. Di mo dapat mararamdaman yung pain na pinagdadaanan ko. Sabi niya. Oo.
Kahit pagod yan, ipagluluto ka. Pag kahit na umiiyak yan, still kailangan siyang pumasok, magtrabaho, lalo na nung naka-abroad sila. Ang hirap kaya. Nakita ko po yung mga mamis natin sa Hong Kong, sa Macau. Nung first time ko sumama po kayong pastor, ang hirap. Para akong magbe-breakdown kasi hindi ko kakayanin yung mga pinagdadaanan nila. The sacrifices, the hurts, na kung ano man yung mga kwento ng mga mag-asawa na magkalayo. Napakahirap po. Pero merong nagsasacrifice eh. Talagang, kaya yung point number 2 natin. Kaya nga, wait, bago ako mag-point number 2, and some children will only understand their mother's sacrifices when you become parents yourselves. Tama? Alam nyo, sinasabi yun ng mga matatanda. Maiintindihan mo lang ako pag ikaw naging magulang ka na rin. Ganun. Totoo po yun ng mga mamis. Amen. Lakas nyo para naman makonsensya yung mga batang to. Ay, mga anak, before you judge your mother too quickly, remember, you may not know her reactions. Di man natin alam. And you always don't know yung burdens na bit-bit nila. Amen? Kung gaano katindi. Minsan, gusto mo, sasabihin mo sa kanya na napaka-stricta naman ni mama. Eh, hindi mo lang alam na takot siya para sa future mo. Amen? Dapat yata binitbit ko yung anak ko dito Kinaladkad ko na lang sana. Sinako ko na. O ngayon, sayang, di ba? Kaya kibuti na lang. Andun dyan yung mga anak natin. Amen. Sometimes, the woman you call emotional, si mama, iyak ng iyak. Konting lang, iyakin. Yung ganun. Emotional. Pero hindi natin alam. Yung mama natin, afraid lang para mawala tayo sa panimanman niya. Merong mangyaring masama sa atin. Diba? Kaya nga sabi ni Lord today, mga mamis, I have seen your tears. Amen. Number 2, a true mother brings her children to God. Naalala natin sa verses 10 to 11, na in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord. She did not attack people. She did not attack Phinehas, yung isang wife. Di siya nakipag-away. She did not surrender to her bitterness. Hindi rin siya gumive up. Kasi yearly, sumasama pa rin siya. Yearly, nagpe-pray pa rin siya. Amen? The only thing that she did was to bring her burden to God. Hindi niya kinausap yung nangungutya sa kanya. Hindi niya pinabayaan na ang problema niya, itumba siya. Ginawa lang niya, kinausap niya ang Panginoon. Alam nyo, actually, totoo mga anak, ganyan na lang din ang ginagawa ng mga mamis. Na nandirito, masyadong maraming bit-bit yung mga yan. Kahit na sexy slim yung mga yan, ang bit-bit nila, mas malaki pa sa kanila. Amen? Wala nang nag-amen. Sige, ako na lang. Kaya, so the greatest thing na kayang gawin ng isang magulang is to pray for her children. For her child. Very powerful po. Tandaan ninyo mga anak, very powerful ang prayer ng isang ina. Kaya huwag niyong sasabihin, napaka-drama naman ni mama. Pagpe-pray kita, kailangan hinihingi niyo lagi ang prayer ng magulang niyo. Ma, pag-pray niyo ako, pupunta ako dito. Ma, pag-pray mo ako sa pag-aaral ko. Ganun. Napaka-powerful ng ganyang prayer ng magulang. Kasi yung prayer ng magulang, it reaches kumbaga, yung lugar na hindi, kumbaga, nasa malayo ka, pero yung prayer niya, kasama mo. Amen. Kasi there will come a season sa ating mga mommies that our children will be far away from us. Amen. Maaaring mag-work na yan, magka-college yan. Tapos, far from our protection. Hindi na natin alam kung sinong kaibigan nila, nakakasalamuhan nila, anong ginagawa nila everyday, anong lifestyle nila sa bagong lugar, paano sila nag-a-adapt. Tapos far from our advice. Sino na ang nag-a-advise sa anak ko habang nakadorm siya doon? O, di ba?
Habang nag-work siya abroad, sino kayang kausap niya? Sino nag-a-advise sa kanya? But never, sabi nga dito, our prayers as mothers were never far from our children. Yung panalangin natin, inaabot yan. Ang pera, ang success, importante yung mga yan. Pero yung pera, alam niyo, it cannot buy you medicine. Diba? Hindi yan makakahil ng ating kaluluwa. Amen, sabi ni Elisha. Buti pa si Elisha. But money cannot buy comfort. Not peace. Hindi rin. Oo, money can buy comfort but not peace. Some families, mayayaman sila, pero pag inalam mo, kinilala mo mabuti, spiritually, empty sila. Because money without God still lives emptiness. Diba? O education. Kumbaga, education talaga valuable yan. Pero ang matindi dyan, yung prayers pa rin. Amen? Kaya lang, ang edukasyon, kahit na matalino ka, pag may problema sa buhay, kaya bang sagutin na pagiging accountancy mo yan? Diba? Accountant yan. Kaya bang sagutin yan pagka emotional na? Sabi nga dito there are moments in your life when wisdom is needed beyond books. Tama? Hindi yung sinasabi mo, ay, meron naman ako libro na pag sumigaw ang anak ko, nananakitan siya niya, baka ito ang sagot. Alam mo yun, kulang yon. Hindi doon. Nakikita lang yon. Kaya kailangan pa rin ng panalangin. Amen? Tapos when strength is needed beyond intelligence, ang anak mo matalino, pero mahina. Pero marupok. Kaya nadidisgrasya. Yung anak mo matalino, pero mahina. Kaya nagsusuicide. Diba? Kaya kailangan talaga yung panalangin natin bilang mga mamis. Andyan ka. Tapos when peace is beyond logic. Totoo tayo, marami tayong araw-araw na problema. Pero pag tinignan mong mabuti yan, binitbit mo, mineditate mo yan, itutumba ka niyan. Amen. Kaya kailangan pa rin natin ng prayer. Prayer natin kay Lord. Kailangan natin si Lord. Lalo na kailangan ng mga anak natin si Lord. Amen. Kasi sabi nga dito, you see, even the doctors, they need prayers. Even yung teachers, they need our prayers. Even the leaders of this country, they need our prayers. Mga anak din sila. Magulang din sila. Bakit? Because human understanding has limits. Pero kay God, walang limit. Amen. Kaya nga sabi dito in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen po ba? Pagka successful, ay successful na yung anak ko. Pero alam mo, mga successful people, they're still lonely. Malungkot pa rin yung mga yan. Diba? Accomplished na sila, pero they still feel empty. Right? Kasi ang sabi lagi is because success, education, money, without God, wala pa rin. Yung kaluluwa mo, yung soul mo, gutom pa rin, uhaw pa rin. Tama? Kaya yung prayer talaga ng isang inanay, o yung prayers natin bilang mga mommies, alam nyo, kinukonnect tayo kay Lord. It gives us peace. It gives us purpose and direction in life. At buhay. Amen? Ayan. Sabi nga dito, a mother may not walk beside her child forever. Totoo yun. Pagka nag-asawa ka na, hindi ka na po pwedeng samahan. Tabi pa kayo ni mama mo matulog. Syempre, asawa mo na yung kasama mo. Okay, naglipat na kayo ng bahay. Your child may not walk beside you forever, but her prayers can follow that child anywhere. Amen. Alam nyo ba kayo mga bata, mga anak, habang natutulog kayo, may nananalangin para sa inyo? Ang mga mamis natin. Habang habang ikaw ay nagwawalwal, nagre-rebelde, sino na unang nananalangin para sa'yo? Sabi niya, siguro nananalangin yung kaibigan mo, sige na, magwalwal ka pa.
Labas ka pa ng budget mo dito, wala na kami pang inom. Hindi, ang nanay natin, ang mama mo, nananalangin sa'yo kasi nung time na yon, nagre-rebelde ka. Amen? And when the child is given up sa buhay niya, somebody's praying for you. It is your mom. Amen? So never underestimate the prayer of a mother. Many people, alam niyo, maraming tao ngayon dito, ang buhay ngayon dahil sa panalangin ng kanyang nanay. Ilang beses na tayong napapahamak. Sa sarili mo lang, alam mo kung ilang beses ka nang napapahamak sa mga maling desisyon mo, pero somebody has prayed for you. Amen. Unang-una ang iyong mama. Alam niya kasi yun lang ang tanging maibibigay niya habang ikaw'y malayo sa Kanya na makasama mo ang Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon. Some of you are in church today kasi hindi nag-give up ang iyong nanay praying over you. Amen. Ikaw ba yan? Tayo ka nga. Sige nga, sino malakas? Ang loob para tumayo. Hindi na. So ito naman yung mga challenges sa mga mommies. Mga mommies, let us not stop praying. Amen. Even when our child wanders, nagre-rebelde, pray. Even when they fail, pray. Even when they break your heart, pray. Pray for them. Tingnan nyo, mga kabataan, ganyan. Kahit na tayo nagre-rebelde towards na tayo sa mga magulang natin, sila hindi sila nagsastop mag-pray. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni mama mo. Mahal na mahal tayo because God hears the cries of a praying mother. So here, every child, point number 3. Every child is held by one unshaken God. Amen. So, di ba, early in the morning, eto na, in verse 19, the next day they rose and worshiped before the Lord. And then they went back home. Umuwi na sila, di ba? Si Elkanah, Phinehas, and Hannah. Nag-pray muna sila, nag-worship muna sila, and then they went back home. Then sabi dito, Elkanah made love to wife Hannah, and the Lord remembered. Sabi mo nga sa katabi mo, the Lord remembered. The Lord remembers your cries. The Lord remembers your prayers para sa anak mo. O kayo mga anak, the Lord remembers my mama's prayer. Sabihin mo na. Sabihin mo na, naging nanay no? What powerful talaga yung word na yon, di ba? Kasi the Lord remembered Hannah. The Lord remembered you. The Lord remembered your mama's prayer over you. Amen. Pero alam mo ba, the people may forget you, mga mothers. The people may forget us, but God does not. Diba? Nakakalimutan tayo minsan ng mga anak natin na kamustahin. Lugay-lugay ka na, nakaduster ka. Sapatos mo, imbis na Crocs, Mrocs na lang. Upod na, diba? Yung damit mo. Diba siya, ang bongga-bongga na anak mo, binibisa mo siya, pinagtatrabaho ka para sa kanya, pero walang kamusta man lang. Diba? Nagbibigay siya na allowance sa'yo, hindi mo alam na nandito ka sa Baguio, kumpleto pagkain mo. Nagsa-Starbucks ka, pero si mama mo, ano nangyayari doon, diba? Nagtitipid siya ng sobra. Pag binigyan siya ni papa mo, ipantatabi ka pa niya. Kasi ang gusto niya, meron siyang bagong blouse. Ayoko siya ma-behind sa kanyang mambarkada. Diba? Kailangan meron din siyang ganon, makabilis siya. Pero sabi dito, the people may forget you, mga mommies, but God does not. Ito, ang sakit dito they may be forgotten by their children. They may, tignan nyo nga mga, hindi, wag na tayo nga, wag na natin tignan. Magkagiltihan pa dito, mag-away pa Hindi, joke lang. They may be forgotten by their spouse, lalo na to. Ay, may asawa pala ako, sabi ng lalaki. Kakainis yun Nakalimutan mo, may asawa ka. Inubos mo lahat ng ulam. Eh, yung
asawa mo nagluto, kinalimutan mo na. Di ba? Ay, may asawa pala ako. Ay, dilema lang yan ng mga bagong kasal, ha? Yung mga matatagal na pong kinasal, huwag nawang ganyan. Wala na yon. Baka makalimutan, 25 years na kayo mag-asawa. Ay, may asawa pala ako. Okay. But here today, God remembers every sacrifices you made. Every prayer mo, every tear, every sleepless nights. God remembers. So children may go beyond a mother's reach. Totoo naman yon. Diba? Kahit kasama mo na nga sa bahay, hindi mo na alam, hindi mo na kilala yung anak mo. No? Eh yung pa kayong physically wala siya sa loob ng bahay mo. Diba? Sabi dito, but, sabi niya, children may go beyond a mother's reach, but never beyond God's reach. Amen. Kasi God always remains faithful lagi yan. God is faithful. God is sovereign. He is in control of everything. God is steady. Kasi people change. Your husband may change. Your children may change. Pero si God, steady yan. Amen. And, ang last, unshaken. Ang pamilya pwede ma-shake. No? Minsan nagkakahiwalay. Ay, nangingilabot ako. Minsan talagang kaunting bagay lang, mababaw. Minsan talagang untimely kasi hindi ka pa matured to have a husband or to be in a family. Nasa-shake yan ng mga mabababaw lang na mga sitwasyon. Pero si Lord, kahit na anong gawin mo, hindi mag-shake yan. Naririnig pa rin niya ang prayers natin. Amen. The Lord is faithful to all His promises. People may break your heart. Pero si Lord, pag sinabi niya, I am with you, sigurado the Lord is with us. Amen. Tapos sabi niya, I will never leave you. Sigurado, pag tao ang nagsabi niya sa'yo, iiwan ka rin. Pag hindi kayo malapit kay Lord. Kaya kayo mga kabataan, bago kayo mag-asawa, usapin niyo muna ako. Pa-counsel kayo dito. Dito naman kami. Kasi pag ang mapapangasawa mo in the future ay hindi malapit kay Lord, hindi kilala ang Panginoon, mahirap. Oh, palakpak naman dyan yung magdalawang magjawang nakita ko. Oh. Huwag na ako magbanggit, Kenneth, ha? Baka mamaya. Hindi ko na babanggit yung pangalan ni Kenneth, ha? Diba? Ang saya kasi, ang ganda pagka kayo mag-asawa, nasa loob na ng church, kayo mag-boyfriend, andi dito na, bilit-bit mo na yung boyfriend mo, ay 12 ka pa lang. Hindi, bawal po ang 12. So, diba, masarap talaga pagka malapit kayo pareho kay Lord. God is sovereign. Ibig sabihin yun, God is in control. Ngayong panahon na to, everything is uncontrollable. Diba? Hindi mo na alam, unstable ang lahat. Hindi mo alam, bukas may, kumbaga, tumaas na naman, tataas ang gasolina, magkagera na naman dito, di ba? Ay, ang hirap. Hindi unstable lahat. Pero ang langit, hindi yan nagpapanik. Amen. Kasi God still reigns, kahit lahat unstable sa paligid natin. Amen. Kaya sabi niya, God is steady. Kaya mga mamis, kahit na ano nangyayari, pray ka lang. Kahit na ano nangyayari sa anak mo, pray ka lang. Huwag tayong hihinto. Kayo mga kabataan, ito ang message para sa future nyo. Amen? In the future, magiging mamis din kayo, daddies kayo. Hindi, mamis muna ngayon. Next time na lang kayo, mga daddies. De joke. Okay, the same God who carried you before can carry you again. Because God is unshaken. So God is within her. She will not fall. Sabi ng Psalms 46:5. So the storms may shake the world, but nothing shakes God. Tama? But the God who holds your children will never be shaken. Amen. Ayan, sabi niya, the God who holds your children never shakes. Kaya mga mamis, sabay-sabay tayo sisigaw, ha? Andyan ba to? My child is not held by luck.
My child is not held by faith. My child is held by God. Amen. And for number 4, point ko is a mother's love is sacrificial. Totoo po yan. Alam niyo, pagka every time nung time na ako, kasi nagbubuntis, no? 2 beses po ako nagbuntis. Pero nung sa first pa lang, naririnig, at saka kahit na sino makita mong nagbubuntis, sasabi nila, ang isang paa nila nasa hukay na. Ganyan po ang mga mommies. Kasi hindi mo alam na yung buntis nga siya, pero habang pagka ikay pinapanganak niya, hindi mo alam kung magsusurvive siya. Din siya, di ba? Hindi mo alam kung pagka-iri niya dun sa baby, mawawala na siya. That time po, sa first baby namin kay AJ, may pre-eclampsia pala ako after ko nalaman. Na pagkalabas ko ng hospital, yung baby nasa bahay na after 5 days, ako nasa ospital pa rin, in and out. Kasi yung BP ko, taas ng taas, taas ng taas. Hindi ko alam paano kami noon, yung health ko talaga ang problem. So, sabi nga dito, sacrifice talaga ang maging mommy. So dito makikita natin in Samuel sa 27:28, sabi niya, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord, for his whole life will be given over to the Lord. Ayan. And he worshiped the Lord there. So ganun na naging buhay ng kanyang anak ni Hannah, na biniyayaan siya ni Lord sa pangalan na Samuel. She gave him back to the Lord. Hindi yun pagiging abandon. O hindi yun sa way na pag-a-abandon dun sa bata. It is surrendering your child to God. Hannah surrendered Samuel to the Lord. Alam niyo bakit? Because real love does not hold tightly. Hindi mo pwedeng sakalin ang pagtotoong pagmamahal. Hindi pwedeng magmahal na sinasakal mo yung tao. Maaari siguro yung bata nagre-rebelde, hindi natin alam. Kaya nga, ang prayers mo na lang, ano mo sa kanya at unawa. Amen? Ang tanging maibibigay natin. Tapos anong dapat natin gawin? Kagaya ni Hannah, isunurrender na lang niya kay Lord. Kasi sa buhay natin ngayon, lalo na ngayon yung mga kabataan, masyadong maraming alam. Amen? Totoo po ba yan? Sa atin, sa edad ko, para makapanood ka ng mga movies, kailangan ka pumunta na sinehan. Oh, sige, sumama na kayo. Samahan nyo naman ako, uy. Di ba? Yung mga mamis dito. Totoo yun, di ba? Ito, yung mga anak natin ngayon, isang pindot lang, napaka-easy ng access sa TV, sa cable. Nag-upisa sa cable yan, tapos ngayon sa cellphone. Grabe na. Hindi na natin makokontrol. Tama? Kung ano na yung sinesearch nila doon, view nila, nandun sa kanilang history, di na natin alam. Kaya all we can do is to surrender our children to the Lord. Alam nyo, ganyan din ako ngayon dahil ang anak namin panganay nagtatrabaho na po na sa malayo siya, sa Pampanga. Araw-araw, sabi ko, anak, mag-picture ka naman. No? Picture siya sa daan, picture sa kotse, doon sa sasakyan, picture siya sa work. Pipicturean niya, kahit na yung butas ng ilong na lang niya nakikita ko, okay lang. Basta makita ko po siya na nakarating sa work. Ganon. Tapos mag-pray na ako sa kanya. I always apply the blood of Jesus over her. Yung prayer ko, kami ng daddy niya, malayo kami. Sa Baguio kami, pero ang prayer ko, kasama niya. So that's it. Okay, kayong mga anak, ganyan. Ganyan kaming mga mami sa inyo. Kaya sabi dito, si Hannah, ang nangyari sa kanya, parang tayo mga mamis, pagka yung mga anak natin umaalis or mayroon silang, nasa abroad sila, sometimes real love, mahal mo sila, pero they have to do that, diba? They have to go there. Real love releases people into God's purpose. May purpose pa rin naman Kahit na lumayo sila or ano. Kaya dito, naiintindihan ni Hannah na ang kanyang anak ay para ay pag-aari unang-una ng Panginoon. Mga mamis, ang mga anak natin, kahit gaano natin sila pigilan, hindi po sila sa atin. Kahit yung bang kumbaga, gusto mo, hindi, dito ka lang, lahat mamanipulate mo na. Hindi, kailangan, ito ang gagawin mo. Ito, pagkakatapos mo nag-college, ito ang gagawin mo.
Eto, gawin mo, punta ka dito, apply ka dito. Alam namin, nung una, ganyan ako Pero hindi pala. Kasi pagka-graduate na anak ko, sige, nagpe-pray lang kami. Bandang huli, sa Pampanga rin pala siya mag-end up. At least kasama niya yung lola niya. Pero alam niyo, ang panalangin ko lagi. Tapos kini-insist ko sa kanya, post ako na, pag nakakita ako na reels, send ko sa kanya, ma, wait lang. Ganun. Kasi tayo minsan, di ba, pinangungunahan natin, akala natin yung mga anak natin, mga trophies natin. Yung mga ambition natin, mga dreams natin, gusto mo, maging dreams din nila. Kaya you cannot hold your children that tight. You have to release them for them to grow. Tapos may purpose si Lord. Kaya nung nandoon siya, nagkampante na rin ako, na buti na lang, mamature siya, na malayo siya sa amin. Kasi po yung panganay namin, mas matapang po yung bunso kaysa doon sa panganay. Mas pag nilagnat lang yon, matabihan mo ko. Doon po ako sa kwarto nila matutulog, ang laki niya. Oo, kailan lang? Ito lang, nung umakyat siya, basta bago siya bumaba, 20, ilang taon na ba siya? College graduate na po. Ganon pa rin siya. Pero yung anak kong bunso, sige, alam ko lang, sinisipon niya, magamot. Matapang po yung mga bunso. Kaya, hindi, sila kasi yung, panganay kasi, precious yan, di ba? Pag bunso, o kaya yung panggitna, okay na yan, magdumi na yan. Sige, uuntog na lang dyan, untog yan, baliktad dyan, nahuhulog dyan, okay lang. Di ba? Siguro dala-dala pa rin niya yun. Pero sa atin, the child belongs to God first. Hannah knows that. Okay? So, ang mga children natin, mga mami, siniyan, mga trophies natin, hindi natin sila pag-aari, hindi sila yung extension of our pride. Ang assignment natin kasi, mga mamis, is to entrust our children to the Lord. Amen. Ang timeline natin, iba sa timeline ng mga anak natin. No? Kung may plano tayo in mind, bilang mga magulang, ipag-pray mo kay Lord. Ibibigay niya yan if naka-aligned yung prayer mo doon sa plano ni Lord para sa anak mo. Pero kung hindi, tabunan mo na lang ng prayer lagi, huwag kang give up hanggang sa anong mangyari, di ba? Si Lord pa rin ang bahala. So, children are gifts entrusted by God. Hindi po sila sa atin. Ang assignment lang namin, mga mommies or parents, is to nurture our children. Tama? To guide them. Discipline them, pray for them, and lead them towards God's purpose. Yung pinakahuli ang pinakamatindi. And lead them towards God's purpose. Hindi yung ililid mo sila kung saan mo gusto. Tapos wala naman si Lord doon. Ang pangit, di ba? Kristiyano na po tayo, alam na natin yung tama. Amen? Sabi nga dito, not our ambition, but on God's purpose. Huwag yung ambition mong magkaroon ng malaking bahay, graduate lang na anak mo, o sige na, mag-cash advance ka na. Utang ka na ng pang-loan ng bahay. Diba? Kasi gusto mo na magkabahay. Anak, mangutang ka sa boss mo. Ganon, hindi yun. Huwag yung ambition mo. Ibigay mo na lang muna kay Lord yan. Amen? Ay, hindi na sumasagot po ang mamis. Palagay ko, tinatamaan na tayo. Joke lang. At sa mga children, kayo naman mga anak, honor your mothers. No mother is perfect. Amen. Pero maraming mommies ang nagsasacrifice silently. Kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yung mga mommies ninyo? Alam nyo, nagsasacrifice sila silently. Nagbubunga nga yan araw-araw, pero sa puso nila, mahal lang nila tayo. Diba? Umiwas ka na lang. Pag nag-Armalite siya, di magtago ka. Dapa! Ganon ka na lang, diba? Kasi tamaan ka ng mga Armalite na ting umaga. Tapos mag-ayos ka. Para wala nang nagkakaroon ng gera sa umaga, diba? Maliligo ka lang, namumblema na siya sa'yo. Lahat na, panty, tuwalya, sabon, shampoo. Bakit di mo ayusin? Kaya magdadakdak yung nanay mo, di ba? Ayusin natin.
Ayun, minsan ang mga mommies, pinoprotektahan nila. Di pa ako tapos, Mark? Marami pa akong sasabihin. Hindi, joke lang. Excited siya sa... Hindi. Some mommies hid their pain to protect their children. Taas ang kamay. O, di ba? Meron. Totoo yun. Some kept going even they're emotionally exhausted. Pagod na. Pero sige pa rin ang mami. Ang mami, mga anak, akala nyo ba yung 8 hours na work ninyo? Oo, nako-compensate kayo. Pero, tapos tuwan-tuwa na kayo sa sweldo nyo. Pero kaming mga mamis, mula isinilang na kayo, mula isinilang na kayo, wala na kaming maayos na tulog. Tama? Ay, pinapantay mo ba si Sanyata? Hindi, joke. Hindi, kinakausap ko si Yvonne. Hindi, pero totoo naman yun. Mula ipinanganak ka na, alam ko na alala ko, 5 hours na lang ang tulog ko mula nung nagkaanak ako. Pambira, diba? Kasi kailangan mo mag-turn down. Gigising siya, padudo ka. Pag-turn mo dito, talikuran mo na sana anak ko, gigising na naman, padudo ka na naman. Diba? Walang tulog talagang maayos. They kept going. Tapos yung mga nagtatrabaho mga kabataan, pag nagsweldo kayo, dahil sa 8 hours na lang a day ang tinatrabaho ninyo, tuntuan na kayo, no? Tapos nakakalimutan nyo pa yung mama nyo. Kaya ngayon, hindi po pwede wala kayong mommy's gift. Dapat may gift kayo, yung mga, lalo na mga working. Tapos, pero kami mga mommies, wala kaming sweldo. Hindi lang naman 8 hours ang work namin. Mula na pinanganak kayo, overtime. Higit pa nga sa 24 hours eh. Amen. O sige, sa susunod kayo naman na nandito kasi ako na lola na ako noon. Tapos kayo ang mommies. Nararanasan nyo kung ano nararanasan namin. Cycle lang yan. So ngayon, ganun yun ha. So one day you may realize that the woman you thought was weak, yung lagi umiiyak, lagi mainit ang ulo, madrama, matampuhin. Hindi. Was actually carrying the burdens of the whole family. Totoo yun? Huwag ka huminga malalim, Annalyn. Annalyn pala. So, message ito, mga joyful mothers, mga grieving mothers, single mothers, adoptive mothers. Huwag ka muna tutugtog. Meron pa akong point. Hindi ko sinali dyan. Kasi itong sinasabi ko, kailangan kong kausapin ng mga bata. So mga adoptive mothers, grandmothers, spiritual mothers, mothers waiting for prodigal children, mothers carrying burdens nobody understands. God sees you. Tingnan nyo nga yung mga mamis nyo, God sees you, mama. God honors you, mama. God walks with you. Kayo mga bata, pag uwi ninyo, yakapin nyo yung mama nyo, ha? And every child you love is held by one unshaken God. So sa story ni Hannah, love keeps praying. Always pray. Mga mommies, let us always pray. Let us not stop praying. Let us not give up on our children. Amen. Faith keeps trusting. Ang pananampalataya, hindi lang minsan, tuloy-tuloy yan. Ina-activate araw-araw yan. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na buhay. Amen. And mothers, keep believing. No matter how binrake ng anak mo ang heart mo, binrake ng asawa mo ang heart mo, binrake ng pamilya ang heart mo bilang mommy, please, let us do not stop believing. Amen. And God keeps holding every child securely. Kung araw-araw niisip mo ang mga anak mo, kung paano ang future nila, let us not stop believing that the Lord is holding them securely. Amen. Children. Dalawa. There are two kinds of children listening to me now on this message. Yung bata na pag tinignan niya ang mama niya, makinig kayo mga kabataan. Two kinds of children are listening to me now. The one that when they look at their mama,
proud sila. Alam niya, nakikita niya, alam niya, ang mama niya is a praying mother. Alam niya, is a staying mother. Yung mother na hindi nag-give up. Alam niya na itong mami niya is a sacrificing warrior. Siyempre, itong bata na to, she feels blessed. Or they feel blessed. And they are, I know. Kasi ako din ganon. So every time I see my mommy, kahit na nagkahiwalay sila, pero talagang pinaglaban din kami. Hindi siya nawala sa buhay ko hanggang ngayon. Kaya every time I see my mommy, natatakot ako na pag tumanda siya, baka hindi na niya ako makilala. You know? Tapos merong isang bata na pag tinignan niya ang nanay niya, inalala niya ang nanay niya, may krut sa puso niya. Kasi ang naramdaman niya, iniwan siya, inabandon siya, ipinamigay siya. Iniwan siya at an early age kasi may sakit. Lumaki siyang walang mami. Maaari rin na physically, andyan yung mama niya, pero hindi niya nararamdaman ng pagmamahal. O kaya maaari na nangabuntis yung mama niya ng maaga, kaya kailangan siya ipaalaga sa iba. Ibigay sa iba. Kasi salat siya sa kabuhayan, estudyante lang siya. Maaaring ganon. Kaya yung mga dalawang bata, the first one is a blessed child. The second one is a wounded child. Pero sabi ni Lord, both of you, hindi ko alam kung sino yung bata na ganito, na dumadanas na andyan naman si mama, pero parang wala si mama sa buhay ko. Kung maaaring pinagdaanan nyo na to noon, tayo mismong mga mamis, meron tayong mga mamis na ganyan, nanay na ganyan, o yung mga kabataan dito na maaaring ang nararamdaman mo, parang mabuti na lang, dapat na lang, siya na lang, mama ko, naiinggit ka sa mga kaibigan mo, sa pinsan mo. Parang absentee ang mami. Na pagka naalala mo siya, tinitignan mo siya, masakit ang pakiramdam mo. Kaya yung maaari yung wounded child na ang napakabata mo nung nag-abroad si mama mo, na pagbalik mo, parang pagbalik niya, nagka-clash kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. No? Yung second child na to, she confused yan. Kasi wounded nga siya eh. At yung pain na nararamdaman ng second child, yung wounded child, is real. Kasi hindi niya alam bakit siya give up, bakit siya iniwan, hindi niya matanggap na andyan si mama niya, pero she was never a mother to her or to him. No? Pero sabi ni Lord, both of you are in the right place today. Both of you have a mother. Meron naman eh. Pero alam niyo ba, and both of you have a God who sees your story. Kaya sabi ko nga kanina, hindi lang ako magsasalita, mag-preach para sa mga mommies. Ganon din sa atin. Kasi tayo rin minsan, dati, nakaraan, tayo rin na itong batang ito, yung wounded child. Maaaring ikaw din yung blessed child. No? So, to the blessed child, sabi ni Lord, you hold the treasure. Mahalin niyo yung mama niyong nandiyan, nagstay, nag-forgive. Kasi ayaw niyang maghiwalay. Kaya maging broken family kayo. Yung mama niyong nagsasakripisyo araw-araw sa inyo. You hold the treasure. Kaya pag uwi, nandito man siya, yakapin niyo na siya, sabihan niyo na siya na, huwag niyo nang antayin magkasakit siya. Pag nagkasakit siya na hindi ka na niya makikilala, tapos doon mo palang sasabihin na, I love you, mama. Doon ka palang iiyak. Kaya dapat ngayon palang sabihin niyo na araw-araw, I love you, mami. Ako kahit kaunti lang, love you, ma. Good morning, ma. I love you, ma. Kaya ginagawa ko yun sa mga disciples ko. I hug them, I kiss them, I say, I love you, anak. Kahit kanino, ganun ako. Kasi yun yung nag-overflow. Natutunan ko yun kasi nung time na naging Kristiyano ako, ang hinugot ko ang pagmamahal ni Lord kahit nahiwalay ang magulang ko.
There's lackness in the family, pero the moment na naging Kristiyano ako, tinignan ko na ang Panginoon. Ang kakulangan ng bawat magulang ko, hindi ko na tinignan. Si Lord na ang nagpuno nun. And I never stop praying. Kaya kayo mga blessed child na nandiyan ang mga magulang ninyo, yakapin nyo na sila. Always say, I love you to them. Huwag niyong antayin na nakahiga sila. Doon pa lang kayo magsasabi ng I love you. Amen? Honor them. Kasi nagstay yan. Kahit na hindi mo alam kung gaano kasakit araw-araw ang nangyayari sa loob ng pamilya, sa ating mga anak, tinatago nila lagi yan sa atin. Kasi ayaw nila tayong masaktan, makita yung pain na dinadaanan nila bilang mama. Amen? So ito naman, si wounded child. Your mother's failure is not your identity. Amen. Oh, maaari. Your mama has not been given a chance to pray for you. Like itong si blessed na child na nagstay. Yung mama mo umalis. Give up ka at yan, young age. Maaari yung mama mo nandiyan pero hindi mo maramdaman ang pagmamahal niya. O kaya, maybe she chose a job out of the country para lang masustentuhan lahat. Pero her lack, yung pagkukulang niya was never your fault. It was never our fault as a children. Amen? Maaaring kagaya lang siya ni Hannah, na na-stuck siya dun sa verse na sinabing, I am a woman who is deeply troubled. Na-stuck na siya doon kasi hindi niya nakuha. Pumunta doon sa verse 27 na answered prayer niya. Maaari ang mga mama natin na hindi natin naramdaman ng pagmamahal sa kanila, na-stuck sila doon that I am a woman who is deeply troubled. Kaya hindi siya makalet go. Pero sabi dito, ang sabi ng Psalms 27:10, though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Kaya nga ang title, di ba? Ano ba yung title natin? Naiyak na ako. A mother's love for every child held by one unshaken God. Kaya though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me. Kaya mga wounded child, di ko alam kung sino ka, dito ka, or na-overcome mo na yan. Once you were this child, na punong-puno ka ng heartache, you are not a mistake. You are not what happened to you. Amen? Alam niyo, yung distance is not rejection. Her absence ni mama mo may have wounded you, pero yung sacrifice niya also saved you. Amen? Kaya ako, hangarin po ako dun sa mga mamis na talagang ibinibigay mo na kay lola ang mga anak nila o ang anak nila kasi hindi kayang alagaan dahil bata pa siya, kailangan niyang mag-abroad. Yung ganon, sacrifice din yon sa part niya. Amen? So, anong gagawin natin? Mga wounded child, kahit kasi ako, dati wounded child din naman ako kaya siguro I feel this second child. No, nararamdaman ko to. Stop carrying her shame. Her story is not your sentence, sabi nga dito. Kaya say this today, my mother's brokenness is not my fault. I am still wanted by God and by my own future. Amen po ba? So, let us all stand. If you are a mother, tired ka na, discouraged, worried para sa mga anak mo, may dinadalang sakit, emotional pain. So, I'm talking to the mothers right now, like Hannah. This altar is for you. You do not have to carry everything alone. Just be reminded, mga mommies, hindi tayo nag-iisa. Amen? The same God who remembered Hannah remembers you today.
Oo, merong mga daddies na naging mommies din, no? Totoo nga. Yung tainay. Tapos, the same God who remembered Hannah remembers you today, mga mommies. At sa mga anak na nandito, tayo naman po tayo, mga anak. Lapitan po ninyo ang inyong mga mami at yakapin sila. Okay, kung wala ang mami mo, magyakap pa na kayo. Pag uwi ninyo, makiyakap na lang kayo sa mami ng may mami. Pero pag uwi ninyo, yakapin nyo yung mama nyo. Sabihin nyo sa kanya, thank you, ma. Sorry, hindi ko nakikita ang mga paghihirap mo, ang mga iyak mo sa amin na mga anak mo. Hindi nyo alam. Sa ating mga kabataan, hindi natin alam kung gaano tayo ipinaglaban ng mga mamis natin. Okay. Assignment ng bawat isa, mga anak dito, no, mga kabataan. Pag sa bahay ang mama ninyo, taas daw yung microphone. Uwi kayo, yakapin nyo sila, kausapin nyo sila, mag-I love you na kayo. Matutunan na natin, sabihan ng I love you ang mga anak natin. Ang mga mamis natin. Okay. I love you na ba kayo sa mga mamis ninyo? Pag uwi, gagawin nyo ba yon mga bata, mga anak? Say, I love you to your mamas before it's too late. So let us all stand. I'm sorry. Let us all stand. Oh, sige. Kantahin na po natin itong kanta ito. Let us sing this song as our closing prayer. Amen. Bawat bata, kilalanin mo mabuti ang pain ng mama mo. Mahalin natin ang ating mga mamas. Sing, everyone. We need the Lord in our lives right now. Yes, mga mamis. Ramdam natin ang pagmamahal ng Panginoon towards our children. Mga anak, mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Lalong-lalo ng ating mami. Thank you, Heavenly Father. Thank you for every mother na nandito, Lord God. Thank you for their
sacrifices, their tears, their prayers, and unconditional love. Lord God, I pray, palakasin niyo po ang bawat mommies na nandito. Comfort grieving mothers, O Lord God. Restore discouraged mothers. Provide for struggling mothers, O God. And remind every parent today, O Lord, that their children are safely held in your unshaken hands. Lord God, raise up, and that they may raise up a generation shaped by prayer, faith, humility, and godly love. And may every child represented here today to walk in your purpose and protection. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Have a blessed afternoon, everyone. Happy Mother's Day po. Ayan, so basta talaga Mother's Day talagang nakakayak, di ba? Emotional tayong lahat. I mean, so emotional tayong lahat, no? Ayan. So ayan, punta na po tayo sa pagbibigay natin sa tithes and offering. And ang blessing po ni Lord, hindi po yan limited sa sa finances, sa mga material na bagay. Pero minsan din po sa relationships. Ayan. So ako personally is na-bless din po talaga ako sa relationship ko. Specifically sa nanay ng anak ko. Yan. Pinakamagandang babae sa paningin ko. Yan. So, talagang pinag-pray ko, tinaniman ko talaga yung taong mapapangasawa ko. Kasi talagang nararamdaman ko na very blessed po ako sa pagdating sa misis ko. Kasi she prays for us, sa akin ng anak ko, inaasikaso niya kami. Diba? Hindi lang siya basta asawa, pero parang nagiging nanay na rin siya sa akin minsan eh. Ganyan, di ba? So, si Lord talaga pag nag-bless, package yan. Bibigyan kayo ng package, hindi lang iisa. Kasi binigyan niya rin ako ng mga in-laws, mother-in-law ko, father-in-law ko. Talagang family, Christian po sila. Talagang napunta rin po ako sa maayos na pamilya. So, testimony ko po yun. And isa po yun sa mga blessing na binigay sa akin, Lord, dahil sa pagtatanim ko. Ayan po, no? So, ayan po. Kung tayo po, gusto rin po nating ma-bless talaga sa pamamaraan na talagang i-bless tayo ni Lord. Ni-encourage ko po sa atin na magtanim po tayo, magbalik po tayo ng tithes po natin. Amen po. So, sige po, tayo po tayong lahat and mag-pray po tayo. Ayan. Lord, marami pong salamat sa opportunity na kami magtanim. Lord God, thank you po, Panginoon, sa mga blessings, Lord, sa mga nanay, Panginoon, na kasama namin this afternoon, Lord God. Lord, may you bless each and every one of us, Lord God. Bless the works of our hands, Panginoon. I-bless niyo po yung mga relationships na meron kami, Panginoon. And Lord, we know, God, na hindi lang po kayo limitado, Lord, sa financial po, Panginoon, pero sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And so, tinatawagan ko rin po lahat ng mga children po sa harapan. Ipagpipray po natin. And syempre, lahat po ng mga birthday celebrants for May. Ayan, so ini-invite ko po kayo dito sa harapan, mga birthday celebrants. Don't worry, pagpipray lang po natin.